Hi guys! Welcome back to Yanni's Room. Tara, pasok. Feel at home. Ang tagal ko hindi nag-shoot ng podcast. As in, kaya nga late ulit tong episode na to dahil sobrang busy. Ang lala, sobrang busy ko lately. This week pa lang hindi na ako makahinga. Agad? Well, nag-showing na rin kasi yung Status Rejected. Yung Status Rejected, yun yung official entry sa Cinemalaya na part ako. Kasama ko si Tita Ruby Ruiz, tsaka si Alessandra De Rossi, and si Tita Beverly Salviejo. Showing na siya from August 6 to 18. And actually, nung August 8, yes, August 8, nagkaroon tayo ng block screening. So, tayo mga roommates. Pumunta kayo. First time ko kayo nakita lahat. And thank you so much sa pag-show up. Kahit bumabagyo, actually hindi nyo naman need kasi sobrang lakas ng ulan nung Sabado. Tapos, syempre madami nang hindi tumuloy because, again, sobrang lakas nga ng ulan, hindi ba? Pero may mga tumuloy pa rin. And meron mga nag-message na yung iba galing ng Pangasinan, girl. And Bulacan. And Cavite. Pero pumunta kayo para manood ng Status Rejected. Sobrang thankful ako. Sobrang thank you talaga. Na-appreciate ko super. Iba pala yung feeling ng watching it with people na rooting for you. Kasi kahit boses ko lang yung naririnig, sumisigaw yung mga tao, nakakatawa. Yung friends ko din andun. Tapos si CJ is me, CJ high school friend, na galing pang USA kasi, 'di ba, nag-compete sila sa FEMMNL. Congrats FEMMNL by the way. Kakagaling lang niya ng flight, dumiretso siya ng Glorieta para manood. Iyak ako. Naiyak ako ah. Ang crazy nun. Ewan ko. Super, super na-touch lang ako. Siguro, ang realization ko from that experience ay, grabe, feeling ko kahit 1 second or kahit boses ko lang yung lumabas, i-cheer nyo pa rin ako. So, sobrang salamat. Na-uplift talaga ako. Ang crazy. Sobrang crazy nitong whole Cinemalaya experience ko. If nandito sa Direk Van, thank you for trusting me. Honestly, I am just so happy to be a part of this. Sobrang surreal niya sa akin. Ang nakalimutan ko ay may podcast nga pala ako. Well, so, alam nyo, for this episode, dahil feeling ko, ang tagal ko nang hindi nagpo-podcast, nape-pressure ako. Tapos feeling ko nabobobo ako. Ay ko, fuck, anong i-episode ko? Wala akong mahanap na time to create, find the topic, tapos outlinean ko, tapos pag-iisipan ko. Kasi I do that, okay? Para sa podcast. Siyempre, and hindi ako nagreklamo doon. I love doing it. Yun yung work ng isang podcast. Uh, pero, kung tagal ko na tenga, I don't know what to do. So, naalala ko lang, nung senior high school kami, meron kaming extemporaneous speech. Alam niyo ba yun? Feeling ko na-experience na naman yung extemporaneous speech. Tapos, basically may topic, and then, wala mo yung topic, and on the spot, mag-iisip ka ng kuda about the topic. Ganon. Sabi ko, why not? Feeling ko, try ko lang siya for this episode. So, medyo, let's just say freestyle tong episode na to. Yes, kasi yung topic galing sa inyo. Nagpasubmit ako sa IG story ko. Tapos kung ano-ano lang talaga, as in sobrang random lang. And we will talk about it. Feeling ko need ko lang din to practice my mind and my mouth. Parang hindi na ako sanay mag-isip at magsalita. Kasi medyo naka-autopilot ako recently with all the tasks that I'm doing. So, yun. Fun-fun lang. Right? Yap-yap lang. Koda-koda lang. Opinion lang. Feel ko kasi ito din yung thing about Sunday episodes. Bakit nyo siya gusto and bakit gusto ko rin yung Sunday episodes. Kasi yung Sunday episodes, anything under the sun, very spontaneous lang. Very chill lang. Ganyan. Minsan kasi yung Thursday episodes, mabigat siya para sa akin kasi gusto ko na may topic talaga. Gusto ko na meron naman yung sasabihin ko sa Thursday episodes. But well, okay. So, ito yung mga topics. Tapos, nilagay ko siya sa Wheel of Fortune para mamimili ako. Very extemporaneous speech talaga. Okay. Start tayo. Okay, paano to? Click to spin. 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 Ang unang topic ay
Yes! Straight girls na nagkakagusto sa gay. I think, you mean gay men? Wala naman akong thoughts about them. Next, hindi. Alam nyo, meron akong mga kakilala na ganto na sa gay men talaga sila na-attract. And hindi ko alam kung ano yung label pag ganon. Kasi, I mean, gay men are still men. Cisgender men pa rin sila, right? Right. Yeah. Feeling ko, para sa mga straight girls na nagkakagusto sa gay men, kasi meron talaga like na sunod-sunod, puro gay men. As in, na parang yun talaga yung type nila. Gusto ko rin talaga malaman kung bakit. Anong reason why gay men? Alam mo, come to think of it, hindi naman kasi siya super, hindi siya stretch. Because gay men, feeling ko yung, ang nagugustuhan ng naming mga babae sa gay men is yung touch of femininity. Kasi kapag kapag mga straight na lalaki, like, yung sobrang masculine ng everything. And with gay men, maybe yun talaga yun eh. Yung femininity, yung softness, and of course, iba rin ang hygiene ng gay men. Not saying all, pero compared to their straight male counterparts, di ba? Iba yung hygiene nila, iba rin sila manamit, at okay, ang dami talagang poging bading. As in, which is, okay, may pumasok na punchline sa isip ko. Iniisip ko, parang hindi yan deserve ng men. Men don't deserve you, king. Like, ang pogi mo, men don't deserve you. Joke lang. Ang pangit ng ano na yun. Parang, oh, baka hindi politically correct yun. Baka makancel ako. Pero, joke lang po yun. Okay? What I'm saying is, ang dami rin talagang poging bading na lalaki. As in, like, Kaya siguro, feel ng mga straight men, oppressed din sila eh. Kasi, lahat ng pogi bading eh. Parang wala talaga natira sa kanila. Yeah, meron naman mga straight male na pogi. Pero bakit ko aaminin yun sa podcast na to? Um, mm, I do not like to praise men in front of the public eye. Whatever. So, yung mga straight girls na nagkagusto sa gay, feeling ko yun yung reason why. Bakit sila na-attract sa gay men? Iniisip ko nga before, does that make them queer? Hindi. Alam niyo, depende pa rin sa inyo eh. If you guys think na nag-identify kayo as straight pa rin, even if sa mga bading kayo nagkagusto, o go. Pero kakaibang amats talaga siya. Yes. Kasi ako kapag, and maybe this is on me being bisexual or part din ng queer community. Pero ako kasi kapag nakita ko ng bading, that's mama. Like, that's sister. That's kumare, di ba? That's mosh. Ay, hindi. Isa lang ang mosh ko. Pero, hindi ko na talaga, ewan ko, for me kasi yung attraction, ano din siya eh, it's a choice. Feel ko may conscious choice din sa pagiging attracted to someone. Meron kang choice na ginagawa na, oh, okay, itong person na to, i-consider ko siya as a potential partner. Itong person na to, they can be an object of my attraction. Oo, okay. Ang feelings nag-i-sprout, hindi mo napipigilan kung kanino ka na-attract, whatever. Pero kasi, naniniwala talaga akong we decide pa rin. Feeling ko kaya hindi ako na-attract sa like, yung gay men talaga ha. As in yung alam kong hindi talaga ako papatulal, hindi kami talo at all. Kasi sa isip ko, like, matik negative na sila sa akin. Alam kong, hindi. Nakikitan, yes. Pero yung, may mga straight girls na legit attracted talaga to them to gay men. Like, gusto talaga. Yes, may person ako in mind na parang wow, lahat na nagustuhan niya, bading, and gusto niya talaga, as in, kino-consider niya to be their partner. And feel ko may choice dun sa, ano na yun eh, may choice dun sa ganong behavior. Like, straight girls na nagkagusto sa gay men, nag-decide kayo, guys, na, okay, ma-attract ako dito. Itong gay man na to, like, sa gay man, I can be with them. Ganon. Am I wrong? Am I right? If you are a straight girl na nagkakagusto sa gay men, please comment if tama ako or mali. Okay.
sa sobrang sama ng experience with straight men, I feel like gets ko kung bakit may mga gay men, ay may mga babaeng nagkakagusto sa bading. Because why not? Okay? Next tayo. Ang saya nito. Ang saya nito. What the hell? Okay. Puro crush siya. May crush na katrabaho. Yun yung topic. Okay. Thank you so much for that wonderful topic. I believe in the saying that. Hindi. Alam nyo, ang sarap magka-crush. Okay? I am a girl who crushes. I am a crusher. A crusher is whatever you call it. Like, sobrang gandang motivation for me ng pagkakaroon ng crush. It makes a space exciting kapag meron kang person na you look forward to seeing. Tama ba yung grammar? Iba eh. Parang suddenly nagkaka-flavor yung buhay mo. Nagkaka-purpose yung ginagawa mo. For example, masarap mag-thirst trap. Yes, masarap magpakit sa IG. Yes, I do that all the time. Pero mas iba yung feeling kapag meron kang target market. Yup. Iba yung kapag meron kang person na inaabangan mong magpapakita. Iba yung drive, meron kang KPIs, Key Performance Indicators, basically. Alam mo kung sino ang gusto mong targetin, alam mo kung anong gusto mong makuha. And so, mas nakaka-excite siya. Wow! Promise. Madami akong magagandang selfie, pero feeling ko mas maganda ako kapag meron akong crush na nagpapapansin ako. It's something. Ang saya-saya magka-crush. Okay? Ito mga crush, hindi naman need maging super serious palagi. Right? Carry lang kahit like, happy crush lang. I mean, yun nga yung safest. And I guess pinaka-recommended na crush. Happy crush lang. Hindi mo nafe-feel yung need na kailangan mong gumawa ng move para mapasayo yung person. Kasi kapag ganung levels na, untog mo na yung sarili mo sa pader nun. Pero pag happy crush na, like, happy ka na sa small interactions, nagkatinginan, nakasama sa elevator. That's why wala akong issue kapag meron kang crush na katrabaho mo. I believe na mas masaya yan. Kasi, okay, ako alam kong swerte ako sa trabaho ko. I love my job. Meron akong privilege to pursue and do something na I genuinely enjoy. Pero meron akong mga kakilala, syempre, na nag-9 to 5, nag-aahensya. And I know how stressful that can be. Na, ang daming stress sa trabaho. Okay, makikipaghalubilo ka sa mga tao, hindi naman all the time, kasundo mo yung coworkers mo, ang hassle ng commute papunta sa trabaho mo, tapos, minsan hassle yung client mo, nakaka-stress. Yes, all that, tas wala ka pang crush. Ano yan? Parang nirorodog mo yung buhay mo. So, honestly, ang saya. Feeling ko masaya na meron kang crush na katrabaho mo kasi it inspires you. Okay? Parang, wow. I will do this job kasi cute ka. Parang ganong feeling. Basta andun sa crush na safe pa. Hindi dun sa crush na para ka nang maduduwal ka na kasi kailangan mo siya makasama. Nai-imagine mo na yung time na kayong dalawa. Eventually, doon din naman kasi napunta yun. Yung crush, kapag nagtutuloy-tuloy, di ba? Doon din mapunta yun eh. May curious ka sa kung anong feeling ano kayong feeling if like, magjowa tayo, right? May mga ganon. No? Pero yung mga simula, masaya pa yun. So, sinusuportahan ko po ang magkaroon ng crush sa katrabaho movement. Sinusuportahan ko po ang magkaroon ng crush sa kahit anong space, actually, movement. I support this propaganda. Next tayong topic. Meron kayang sense yung masasabi ko sa mga topic na to? I hope so. Nag-enjoy lang ako masyado. Tinola. Tinola na paborito ni Padre Damaso. Tama ba? Si Padre Damaso ba? Or si Padre Salvi? Yes, tinola. Alam nyo, pag-uusapan namin palagi, nagiging topic ng friends namin. Awan ko, parang lagi ko natatanong yung, anong favorite mong cuisine? Ako kasi, ang favorite kong cuisine, number 1, tama ba ako? Cuisine? Yes, cuisine. Right? Putahe.
Okay, basta, pag nire-rank ko, ang number one ko talaga, Filipino food. Sobrang Pinoy ko lang. Guys, sobrang sarap ng pagkain natin. Sobrang sarap ng pagkain natin. Gustong-gusto ko yung tamis ng pagkain natin, yung asim. Mm. Wow, kumbaga wow siya sa akin eh. Lalo na yung may mga sarsa. Ah, sarap. Ngayon naiisip ko yung sinuglaw na natikman ko sa Dumaguete. Yung tinutungang papaya ng lola ko na pagkain sa Bicol. Yung inasal ng Bacolod. Alam niyo yung mapapaganda kapag kumain pa. Yup. I love being Filipino. Mahirap lang tumira sa bansang to, but sobrang proud ko na Pinoy ako, guys, kasi sobrang sarap ng pagkain natin. It's crazy. Sorry. Number one ko ang Filipino food. Number two ko ang Japanese food. Number three ko ang Vietnamese food. Nasabi ko lang yun because, well, tinola. Ako kasi, ang number one na Filipino food for me ay sinigang. Sobrang sarap ng sinigang. Yes, more than adobo. Feel ko nga dapat mas champion natin ng sinigang kaysa adobo eh. Okay, medyo adobo hater kasi ako. Nakwento ko na ata to sa inyo na, or hindi ko pa nakukwento. Okay, nung grade 6 ako, yung lola ko yung sumalangit na ba? Yung lola ko yung nagluluto ng baon ko. Tapos, ang lagi niluluto ng lola ko ay adobo. As in, araw-araw ang ulam ko adobo. Nag-iiba lang ng adobong baboy, adobong manok, adobong baboy, adobong manok, hindi nga ako pinagbabaon ng adobong atay. Ang pinaka na-enjoy ko lang na adobo ay adobong atay. Na hindi lahat ng tao kumakain ng atay because I think weak shit lang kayo like that. Going back to what I was saying, dahil laging adobo yung baon ko nung grade 6 ako, ilalabas ko pala yung lunchbox ko, sabihin na ng mga klase ko, alam ko na ulam mo adobo. Kasi ang iniisip ng lola ko, lulutuin niya na maaga, 5 a.m. Tapos lalagay sa lunchbox. Ang kakainin namin ng mga 12 pa. Inisip niya, baka mapanis. So, laging adobo yung niluluto niya. Nakasama na loob. Meron din naman mga masarap na adobo. Gaya ng adobong puti. Ay, I love adobong puti. Adobong puti is good. Ako, favorite ko yung adobo sa Rino. As in yung liver spread. Ay, I love. Lolo ko yung nagluluto nun palagi. Sumalangit na waden. Oh, damn. Okay. Paano ako napunta doon? Tinola! Yup. Kasi nagiging discussion to sa Twitter. Yes, sinasabi ng mga tao na ayaw nila ng tinola because it's bland. And then, of course, yung mga tinola enjoyers, sinasabi nila na hindi lang masarap magluto yung nanay nyo. Nadamay pa yung pamilya, di ba? Pero kasi, feeling ko, I kinda agree. May something, or baka mahilig lang talaga ako sa soup, na may something warm sa tinola. I feel like compared kasi sa sinigang, ang gusto ko sa sinigang yung dami ng gulay, yung asim, tsaka yung yung kamatis and lapot. Yes. Sa tinola kasi, andun yung very meaty na lasa. Ay, hindi ko ma-explain. Parang lasang yung juice ng manok. Does that make sense? Tapos, ang sarap niyang pagkain. Well, sinigang din naman. Masarap na pagkain after hangover. Ang sarap na pagkain ng tinola pag may sakit. Kasi nakaka-comfort siya. Kasi hindi siya super asim. Ang warm-warm lang ng feeling niya. Ng lasa niya. Hindi ko lang paano ipapaliwanag yun. Favorite ko magtinola yung tatay ko. Kasi yung ginagawa ng tatay ko, di ba, maghuhugas ka ng bigas. Yung second na wash, yung tubig doon, yun yung ginagamit niya pang tinola. Hindi ko alam kung saan yun nanggaling, pero ganun siya ginagawa sa bahay namin. Tas ang sarap. Kasi lagyan mo ng patis. Patis na may kalamansi. Ay, day. Ang sarap. Ang gusto ko pa nun, syempre, di ba, tinolang manok. Tapos, dahil soup siya, steamed, something like that, yung manok. Ang smooth nung manok. I love tinola. May reason kung bakit yun yung sinama ni Jose Rizal sa El Filibusterismo. Tama? Hindi. Noli me tangere. Girl, what the fuck? Noli me tangere. Yes. Right. Noli me tangere. Basta ako, gets ko naman na banter-banter lang, funny-funny lang yung laitan ng ulam sa online discourse. Pero hindi ako agree sa hate na nakukuha ng tinola.
I think, ang mga opinion na ipupush ko when it comes to Filipino food ay, one, overrated ang adobo. Two, feeling ko mababasa ko dun. Two, shit, hindi ko kayang i-down. Ang sarap din ng nilaga. Sabihin ko, mas masarap ang tinola sa nilaga. Pero hindi ako maka-agree. Minsan kasi, feeling ko mas nilaga yung may tendency na mas maging bland. Ewan, iba talaga yung lasa ng tinola sa akin. It's good. I don't think deserve ng tinola na ma-hate. I think insecure lang ang mga tao sa tinola. She's that girl. So, next tayo. Inaccessibility of quality Filipino films. Lagot, gago, ayan tuloy. Mag-iisip tuloy ako. Sabi ko pa naman, ayoko mag-isip. Hindi, okay. Ang daming discourse about this because ngayon, yung Cinemalaya, it's from August 6 to 18 lang. Limited run lang. Ang hirap ngang habulin nun kasi ang dami mong trabaho tas need mo siyang isiksik sa ganun kaikling time sa limited cinemas. Sa Manila lang actually, hindi siya abot ng Visayas at Mindanao. So, actually, hindi siya abot ng probinsya. Alam ko, ang Cinemalaya ay selected, not even all Ayala malls, selected Ayala malls, Gateway, tapos Siang. Nakakatuwa nga makita kung gaano kadaming tao yung pumipila ngayon for Cinemalaya. And ito, admittedly, this year lang ako magi-start ng tradition na manood ng Cinemalaya. As in yung itry na as many as possible na films. This year ko lang siya susubukan kasi last year, parang few years back ko pa naririnig yung may festival pass pa. Tapos, it is an experience na maglalaan ka ng time to watch it. And then, sabi ng mga lagi nagsisinimalayan before, after mo manood, pag sa CCP, may debriefing pa after. So, kakaibang communal experience talaga yung pagpunta sa sinihan. At nakakalungkot na inaccessible yung quality Filipino films. Kaya, nagkakaroon din ng thinking yung mga tao na walang magandang pelikulang Pilipino. Na hindi ko rin sila fully masisi kasi ang hirap hagilapin ng Filipino films. Gets ko yung qualms ng mga filmmakers na masakit naman talaga kapag narinig mo na sinasabi ng mga tao na matik ka, like, ayoko manood kasi wala naman na magandang Filipino films. Kasi meron. Madami. Nandun lang talaga sa question ng inaccessible siya. Hindi ako very knowledgeable about this, pero naiisip ko, feeling ko naman kung may option ang CCP or ang Cinemalaya na mas nationwide yung release ng mga pelikula na to, feeling ko gagawin naman nila. Right? Pero, baka kulang kasi din sa suporta from the government. Inadequate yung support from the government sa films natin. Alam nyo, sobrang tight ng budget. As in, magkano lang ata yung binigay, yung grant ng Cinemalaya sa mga films. Basta hindi pa enough. Narinig ko yung kila Director Net na dun sa AWKP guesting namin, diniscuss na Director Net yung budget na need sa isang pelikula. And yung kayang i-grant ng Cinemalaya ay not really enough to pay everyone in the prod properly. And yun din yung reason actually kung bakit sobrang tight palagi na production, laging gahol. Alam nyo, yun yung isa sa mga nakaka-warshock na experience ko nung first time kong mag-shoot. For Malahuyo project, first time ko yun na masama sa isang project, shoot. And na-warshock ako na sobrang daming eksena pagkakasyahin nyo sa isang araw. Kasi nga, kulang sa budget ang mga prod. So, hindi enough yung support natin or backing natin sa government. Feeling ko, wala ring, even yung CCP, they can only do so much na ano ba yung mga malls na willing mag-offer nung space nila para i-screen yung films na to. Medyo capitalist din no? Feeling ko, wala, like parang tayo na selected Ayala malls, yun lang yung binigay sa atin, tapos iilan pa.
Compared to kasi yung mga Hollywood films, kapag pupunta sila dito, accessible eh. Hanggang Davao, nagsho-showing eh. Pero yung mga Filipino films natin, pahirapan yung distribution. I think kulang talaga siya sa support from the government. So sinong winner? Hindi ko alam. Feeling ko, gets ko yung side ng filmmakers na ang nakakagago marinig yung sentiment na wala namang quality Filipino films. But at the same time, gets ko rin yung sinasabi ng masa na hindi kasi lahat ng nasa masa mag-go out of their way to seek. I mean, para manood ng sine. Eh sa atin, tamo, ang dali-dali kapag, showing Spider-Man. Kahit saang sinihan may Spider-Man. Kahit saang sinihan may Odyssey, I think. Right? So, inisip ng mga tao parang, okay, walang quality Filipino films. Alam niyo yung mga nagkakaroon ng wide distribution, yung mga napapanood natin sa, I guess, sa Netflix, sa Viva, yung mga ganong accessible sa masa, aminin naman natin, hindi naman talaga ganun ka-stellar yung story. So, nasa atin din yun na paano natin ihahatid tong mga quality Filipino films sa mas wider na audience na madali. Ako, personally, ang dami kong napanood na pelikula na quality Filipino films because of Cinema One. Nung bata ako, kaya miss ko ang TV miss ko ang cable TV kasi mahilig ako manood ng TV. So, meron akong rotation, okay? Laging mix. Pag ini-mix, Cinema One, HBO, PBO, lagi yun. Doon ako pupunta. Tapos TLC. Yes. Tayo, nakakamiss talaga nakakamiss yung cable TV. Kasi, yun yung, wala kang choice. Kung ano yung nasa TV, yun yung papanoorin mo. Right now kasi, with streaming platforms, parang nakaka-paralyze yung options. Anong tawag doon? Decision paralysis. Nakaka-paralyze yung options. Like, ang dami mong options, pipili ka, and then, sobrang daling i-exit kapag hindi mo nagustuhan. You would not give the movie a chance if hindi ka nahook kasimula. Kasi kayang-kaya mong exit, kayang-kaya mong pumili ng iba. Compared to pag nasa TV, kung ano yung andyan, yan yung papanoorin mo. And so, mas na-force ka to be exposed to stories na otherwise you wouldn't watch or consume on your own. So, nung sa Cinema One, merong pag madaling araw, nalaman ko to kay CJ kasi ang hilig na ni CJ manood sa Cinema One before. Pag madaling araw, mga 3 a.m. to 5 a.m., ganun time slot, nagsho-show ang Cinema One ng indie films. Doon napanood ni CJ yung Silong na cast si Rian Ramos at si Piolo Pascual. If hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo. Ang ganda nun. Tapos nirecommend sa akin ni CJ. Doon din napanood ni CJ yung movie ni Bugoy Drilon tsaka ni Jericho Rosales. Yung nakidnap si Bugoy na human traffic. Ang dami. Hindi ko alam if may Cinema One pa. Medyo nalulungkot ako kasi nga hindi na kami naka-cable TV. Pero miss na miss ko yung Cinema One. Miss ko yung i-check mo sa Digibox yung ano yung mga susunod na pelikula tapos aabangan mo talaga. Experience siya na nakakamiss. Pero alam niyo yun, yung pagkakaroon ng ganong channel na kayang i-access ng mga tao conveniently, ang laking tulong nun. Ngayon naman, yes, meron naman tayong OneFlix. Alam ko mura din yung OneFlix, mga 50 pesos. Pero, again, iba pa rin yung makakaya nating dalhin yung kalidad na Filipino films sa sine at sa mas malawak na distribution. Yun yung thoughts ko about it. Okay. Next tayo. Okay. Pansit Canton Yellow. Alam niyo, nung senior high school ako, nagkaroon ako ng branded posting ng Pansit Canton, tapos sobrang saya ko. Ay, college pala ako nagkaroon ng branded posting. Nung senior high school pala ako, or nag-start pa lang yung pandemic. Gumawa ako ng vlog dito sa YouTube na kumakain ako ng Pansit Canton. Okay, whatever. Anyway, Pansit Canton na yellow. I love original Pansit Canton. Yung flavor, as in yung yellow na Pansit Canton, hindi lahat ng tao gusto siya kasi iniisip ng mga tao, bland siya because it's original. No, it's not. I mean, okay, ang ranking ko ng flavors ng Pansit Canton ay 1, calamansi pa rin talaga. Calamansi, 2, original, 3, sweet and spicy. Hindi ako mahilig sa manghang. So, hindi ko kayang kainin yung mga chili mansi, ganyan. Pero yun talaga yung ranking ko. Actually, kaya mag-1 ng original para sa akin. Kasi kapag nagluluto ako ng Pansit Canton, meron akong favorite na recipe.
na ginagawa. Ang OA ng recipe, akala mo naman ang dami mong gagawin. Magluto lang ako ng pancit canton. Ito yung ginagawa ko palagi. Pancit canton. Tapos, lalagyan ko ng cheese whiz. Tapos, maglalagay ako ng kimchi. And then, meron akong soft-boiled egg. Yung soft-boiled egg na kapag ginanon mo, bubulwak yung yellow. And I eat that. At ang sarap. And nag-work yung yellow na pancit canton doon kasi nga original siya. Original flavor. Madami kang pwedeng ilagay. Fuck, parang gusto ko magluto after nito. But yun, I love pancit canton yellow. And if hate siya ng mga tao just because ganun siyang flavor, okay. You guys hate people na simple. I mean, you guys hate things na simple at kontento sa kung ano sila. Because that's pancit canton yellow. Hindi siya threatened na wala siyang seasoning masyado. May seasoning siya, pero hindi siya threatened na hindi siya maasim, na hindi siya maanghang. Kontento siya sa kung ano siya. Naniniwala siyang they are born that way. And so, nag-i-slay sila doon. I love pancit canton yellow. Ilang topics pa? Mga 3 pa siguro. Okay. Mga nagbabanda. Alam niyo yung complete na submission nito sa IG. Mga nagbabanda, yung mga drummer, yung mga gitarista, gano'n, whatever. Okay. Wala naman akong say sa kanila. Okay, medyo madali na nagbabanda. Na-realize ko lang, hindi ko alam nasabi ko na ata to sa podcast na lahat talaga na nagugustuhan ko or everyone in my radar are creative. Never pa ako na-entangle or nagkaroon ng relationship with people na nasa STEM. Lagi talagang nasa creative side. Hindi i-specify ko pa sana yung field. Pero sabihin ko, no. I mean, film, music, yes, pasukin natin yan. Whatever, right? Ewan ko. Feeling ko, because ito ako as a person, sa ganung people din talaga ako na-attract. As a creative, sa creative din talaga. So, mga nagbabanda, okay, nabanggit ko lang yung type kasi na-realize ko na lahat ng ex ko, musician. Hindi musician, I mean, marunong mag-play ng instrument, kumakanta, nagbanda at some point in their lives. Yes. Yes, lahat ng ex ko ganun. Wow. Tapos, nasabi ko na to sa Bumble episode ata. Na kapag, ang dami kong nakamatch na musician kasi parang, wow. Cool eh. Ang cool kasi. Okay. Whatever, right? Pero medyo delikado rin kasi yung mga musician. Medyo delikado yung mga nagbabanda. Okay, nakakataas din talaga kasi ng appeal kapag nakikita mo sila nagpe-play ng instruments. For me, super cool ng kulang drums. Yes. Nakas mga pogi ng nagda-drums. Hindi. Usually sa guitar or bass, ako nadadali. Pero again, I think delikado sila. Right? Hindi ba? Parang, ang dami ko narinig na may bad experience sa mga nagbabanda. Maybe we should leave them to their music. Maybe dapat natin silang, hayaan na lang dyan. Dyan ka na lang. Kakaibang din naman. Amats din naman yung sila. Yes. Wow, I can't say much about them. Kasi, ano sabihin ko? Magaling sila eh. Like, ang fun. Okay. Okay, ito na lang. Siguro, aside from dun sa romantic na aspect, alam nyo, sa banda, alam nyo, merong mga musician or merong mga banda na matik alam nyo magsasucceed. Gets nyo ba? Merong sinabi si Charlie XCX na as a musician, mas importante for her yung artistry than yung talent. Yes, kasi you can have the talent, pero kung wala ka ng artistry, you wouldn't make it. And ang daming nating banda, pero may iilan lang na litaw agad yung artistry nila. And so, nagre-reflect sa branding, nagre-reflect sa music that they create, na sobrang unique to them, and ma-attract ka to that. I think ganong experience ang Eraserheads. Meron kasi silang unique na sound eh. Yes, may certain aura sila na parang alam nila what to do. Kakaiba yung artistry nila. Naniniwala ako dun sa sinabi ni Charlie XCX na mas mahalaga yung artistry, mas mahalaga yung vision than just having the talent or having the skills. Kasi
You can sing, but if you don't know how to make the most out of it, I mean, art-wise, creative-wise, walang mangyayari. Kumbaga, ito, ang talent, thankful na andyan siya. Thankful na marunong ka mag-play ng ganito. Thankful na marunong kang kumanta, gumawa ng magsulat, ganyan. Pero yung artistry yung magbibigay ng buhay doon. Kasi yun yung yung drive mo para bumuo ng mundo around that talent. Like, world building ba? Bibigyan mo ng buhay or bibigyan mo ng direksyon yung talent na yun. Yun lang naman. Yun ang sinasabi ko. Okay. Next topic. Random. Favorite numbers sa electric fan. I believe ang number sa electric fan, sweet talaga, like yung middle. As in, number 2. Kasi, mula kapag number 1, parang, ano nang yun eh, ano ka ba? Nasa Pilipinas ka, bakit ka number 1? Pero nag-number 1 ako kapag kunyari naka-aircon, tas hindi pa malamig yung aircon. O, number 1. Go. For me, ang wild ng 3. Yung 3, magigets ko lang siya kapag yung sobrang init talaga. Sige, mag-number 3 ka sa electric fan. 4, if you're really greedy like that. Yeah, dun mo lang magagamit yung 3. Pero yung mag-3 ka on a day na ganyan, ganito, maulan, tas malamig, I think, medyo ano yun, pagka psycho, something's wrong. Joke lang. Baka pawisin ka lang talaga. Minsan kasi, feeling ko yung number 3 sa electric fan, kapag sobrang lakas, hindi ko alam yung science behind it. Minsan, ang sakit sa likod kapag nakatapat yung electric fan sa likod mo, nakakahilo siya, tapos naka-number 3, ang lakas. Tapos, kapag naka-number 3 din yung electric fan nakaharap sa'yo, wala eh. Like, parang ang lakas lang ng hampas niya sa'yo. Na, why are you angry like that? Kasi nakakaantok kapag sobrang lakas ng hampas sa'yo. Tapos, madali kasi akong lamigin. And kapag nalamig ako, sinisipon ako. And maybe that's why hindi ko na-enjoy yung 3 kapag hindi talaga super init. I believe ang 3 dapat, like, it is earned. Yes, dapat deserve ko siya. Or dapat, may justification kung bakit ka mag-number 3 sa electric fan. So, ang safest and I believe the best na number sa electric fan ay 2. Yes. Kalmahan mo lang. Be a normal person. Dun ka lang sa 2. You don't need too much air. You also don't need less air. Sakto lang. Okay. Next. Feeling ko mag-2 topic pa tayo. Parang kaya ko pa. Okay. Pokemon. May nagsabit ng Pokemon. Alam nyo, wala akong alam nyo. Alam nyo. Pang ilang alam nyo na yan. Na wala akong alam sa Pokemon. And doon ako naiinggit. Naiinggit ako sa mga tao na meron silang cartoon or gantong media na religiously nilang kinonsume when they were young. And alam nila yung lore, involved sila dun sa lore, and they're a fan. Na-enjoy nila, genuinely. I think for me kasi yung ganun ko K-pop. But, you know, it came mga teenage years ko na eh. Tsaka feeling ko, iba yun eh. Iba yung cartoons eh, like Pokemon. For people na yung lumaki sa mga anime na dinadob sa GMA, 'di ba? Alam niyo yung Hunter x Hunter, alam niyo yung ano ba yung mga pinapalabas? Naruto. Yes, yung pinsan ko lagi siya nanonood ng Naruto, yung dub. Naruto Shippuden, naabutan din namin. Tapos nakakainggit lang. Ang hirap kasi yung kapag sa gitna ka na nag-start, hindi mo na alam kung ano nangyayari. Ang alam ko lang nun, dahil nanonood siya palagi ng Naruto, ang alam ko lang, lagi ko lang tanong, may something ba si Sasuke tsaka si Sakura? Parang yun lang yung knowledge ko. Pero nakakainggit talaga yung may ganun kang knowledge about cartoons. Hindi ko siya nagawa nung bata ako. Lagi ko pinapanood nung bata ako, Barney, Barney, Wings Club. Lagi naman nanonood ng Wings Club, pero feeling ko hindi ko na-register yung lore ng Wings Club sa utak ko. Tapos ang dami kasi nagbabago sa Wings Club eh. Hindi siya katulad ng Pokemon and Naruto. Gets ba? Nalulungkot tuloy ako na ang kilala ko lang sa Pokemon si Pikachu. Kilala ko din si Snorlax, si Jigglypuff. Tama ba? Di ba Pokemon yun? Nakilala ko lang sa Pokemon yung din. Nung naglaro ako ng Pokemon Go ba yun? Or Pokemon Fight? Yung parang ML. Tapos wala. Okay. Pero, okay. Meron naman akong
things that I geek about. So, mahilig kasi ako manood ng gameplay since bata ako. Mga amats ko na tumatambay ako sa mga fandom wiki, tapos nagbabasa ako ng lore. Yung ganun na ginawa ko sa Tekken, nung may PSP ako, nagbabasa ako ng lore ng Tekken. Kasi di ba sa Tekken, meron yung mga story mode. Tapos, na-unlock mo yung mga scenes. So, ang naaalala ko, magkaaway si Asuka tsaka si Lily. Tapos, enjoy akong basahin yung lore na yun. Yun. So, meron naman akong things that I geek about. Yeah. Nagigik ako about Outlast. I love gameplays. Super. And, well, yun. Tekken. But, nafo-FOMO lang ako dun sa hindi ko man lang gamay yung Pokemon or Ben 10. O mga ganun ba? Okay. Yun yung thoughts ko about Pokemon. Next. Wow! Okay, may nag-submit. Hereditary ba ang cheating? Nakakatawa naman yung hereditary. Parang pag nag-cheat ka, nasabi mo, sorry, ano lang, genes. Genes acting up. Okay. Well, walang science about it. I don't think hereditary ang cheating. But, generational trauma and patterns, naniniwala ako na meron tayong ganon. Generational curse. Pag-uusapan namin to ng friends ko before na ang hirap mag-break away from that generational curse. You're always bound to repeat the mistakes of your parents. Kahit sabihin mo na, ayoko, hindi ako magiging ganun. It takes a lot of work to break away from that generational pattern or chain. Hereditary ba ang cheating? Bakit ang nung term na hereditary? I don't know. Of course, hindi sa DNA, hindi sa genes, pero kasi kung sa ganong household ka lumaki, na-witness mo na one of your parents or both of your parents are cheating, may isip mo na it's okay to do that also, or it's either it's okay to do that or it's okay to tolerate that. If growing up, na-expose ka to one of your parents, let's say, example, na-expose ka na yung mom mo, nakikita mong pinapatawad yung dad mo for, let's say, mistakes like cheating, ganyan, at nakita mo na paulit-ulit yung ginagawa ng mom mo, ikaw, as a child, may embed sa utak mo na, okay lang yun. Na kapag dumating yung ganung klase ng situation or love sa'yo, ito-tolerate mo. Kasi you saw a very important figure in your life na i-tolerate yon. And tas may kita mo silang nag-work ulit, may isip mo, okay, once you look past it lang pala, okay lang pala yun. Okay lang pala maloko kasi ganun yung ginawa ng parent ko eh. Okay lang naman palang magpatawad kasi ganun yung ginawa ng parent ko. Which is, yes, okay lang talaga magpatawad. Meron akong hot take eh. This is a controversial take. I think ang cheating, ang usapin ng cheating can be more nuanced. Relationships can be feeling ko yung discussions natin on relationships dapat mas more nuanced siya. It's not always black and white. And hindi naman sa gina-justify ko ang cheating. No. Pero, minsan it's not as simple as gusto lang niyang mag-cheat. Madaming factors, okay? And, so, sa mga relationships na, feeling ko na-discuss ko na to sa podcast. Baka inuulit ko lang. But anyway, sa mga relationships na kapag nag-forgive sila nung partner nila na nag-cheat, di ba, syempre, tayo parang, ang matik talaga na response sa mga tao na, bakit? You're so stupid. Tapos sinasayay talaga nila. Galit na sila dun sa person na nagpatawad. Pero kasi ako naniniwala ko na, okay, mas, alam mo yung relationship mo better than we do and choice mo yan. If gusto nyong i-work on, okay, go. Basta ang stance ko lang siguro, it's not always black and white. Personally, ayoko magpatawad ng cheater. Ako aware ako na kaya ko. Feeling ko kaya ko. Kaya ko magpatawad ng person na ganon. Just knowing myself. Aware ako sa ganung patterns ko eh. Kaya ko, pero andun na sa part na ayoko. Feel ko non-negotiable ko na talaga ang cheating. Siguro Yani, years ago would say na parang kaya pa. Pero ngayon, tinatatak ko sa utak ko na if it happens to me, ayokong i-tolerate yon. Ayokong pagbigyan ng isang tao na makakaya akong lokohin. Because, again, parang TMI to. Hindi. Okay, kapag nakita mo na siya nangyari sa family mo, grabe talaga yung mas doble, actually mas triple yung work to break away from that. Na hindi hayaang
gawin yun sa'yo ng isang tao at hindi hayaan yung sarili mo na gawin yun sa ibang tao. As in. So, hereditary ba ang cheating? Yeah, maybe. Kasi I mean, the way we love and the way we are sa relationships natin, shaped siya by our households. Shaped siya by the love that we witnessed growing up. And saan ba natin na-witness yun? From our parents. Yes, alam niyo masarap pag-usapan or expound pa ang usapin ng generational curse and patterns and trauma. Pero yun lang muna for now. Maybe next time, pa natin pag-usapan, so how do we do that? How do you break away from something na sobrang embedded sa family mo? Next time. I think nag-make sense naman yung sinabi ko. Okay. Next. Hindi pa ako tapos. Siguro, pag vibe ko na, pag pagod na yung bunga akong dumaldal. Ang saya nito! Ayoko mag-last 2. Ayoko. Isa pa ako. Ulit, wait lang. Okay, feeling ko quick lang sabihin ko dito. Situationship na tumatawag at 1 a.m. kahit na no contact kayo. Girl, what did you expect? I think situationships are messy by nature and so very on brand lang yung situationship na no contact kayo tapos tatawag at 1 a.m. Because, yeah, well, yes, anong in-expect mo? Feeling ko kung ako na isang nasa situationship, tas no contact, I will be messy as hell. Like, tatawag din ako at 1 a.m. Lalo na if lasing. Kung ayaw mo niyan, wag ka kasi mag-settle sa ganyan. Okay, yun ang sinasabi ko. I think yun din yung isa sa mga, oh my God, maybe ang vile pakinggan, pero isa yun sa mga fun ng situationships eh. Dahil nga nakakabaliw, hindi mo alam kung anong meron, wala kayong rules, wala kayong boundaries, you can be messy. Right? Good for that person. Good for ka situationship mo. Bad for you. Kung apektado ka. Next, malunggay pandesal. Sobrang sarap ng malunggay pandesal. Alam nyo, isa pa to. Nasabi ko to sa isang Sunday episode na fantasy ko talaga na pag nagkaroon ako ng cafe, Filipino pastries ang ilalagay ko. Hindi ko kailangan ng kwasong. Hindi ko kailangan ng mga Danish kineso. Good, masarap naman sila. Pero mas masarap yung pastries natin. Sarap na Spanish bread, ng pan de regla, pan de coco, pandesal. Nung na-discover ko yung malunggay pandesal, guys, I was foaming in my mouth. Like, sobrang laman niya. So, nung nasa Riyadh ako, sobrang nag-yearn talaga ako para sa pandesal. I love pandesal. Sobrang Pinoy experience niya. Isa sa reasons kung bakit sobrang sarap para sa akin na gumising sa umaga. Kasi kakaibang experience yung meron kang mainit na pandesal tapos kape. Tapos kakainin mo siya. Ang crazy ng warmth na dala ng pandesal. Feeling ko it communicates love. Kapag binilhan mo ako ng pandesal sa umaga and eat it with me, so nice. May something sa pandesal sa umaga. Nung nagsikihor kami, pandesal, nung nakahanap kami ng pandesal, sobrang saya namin. Nung nasa LB ako, every morning bumibili ako ng pandesal. Tapos yun yung, para bang hindi kompleto yung breakfast mo kapag walang pandesal. Ang fun pa kasi yung malunggay talaga, ang laman niya. Tapos ang saya kasi yun yung binibenta sa, either sa bakery or yung sa may mga naglalako. Tapos magkano lang ang pandesal? 2? 3? Sana hindi na siya magmahal. But I love pandesal. Okay. Next na tayo. Last one? Okay, last one. Okay, ang last topic natin for today ay favorite mong endearment. Nakakakilig. Alam mo yung isa yun sa mga masayang partner relationships yung endearment. Because I think endearments, you can make it very personal. Na parang nickname nyo lang talaga sa isa't isa. Isang malaking pagkakamali ko sa buhay ay ginamit kong endearment yung Jo. Dahil sa The House of Us, okay? Saang language ba galing yun? Bakit ba kasi ako nakiuso na ginamit ko pa yung Jo na endearment? Eh, ang dami-daming taon ang pangalan na Jo. Tayo na, so every time siguro like may makikita akong Jo, parang, okay. Wrong talaga. But, okay, so endearment, ako, ang isa sa mga, hindi naman rules, but masaya kapag yung endearment ay very personal to you and your partner na nagawa nyo along the way, some sort of like inside joke.
Yes, nung mga bata-bata ako, nung teenager ako, nung alam niyo yung mga pabebe pa kayo, tangina yung mga endearment, yung pangit, tawagan niyo pangit, tawagan niyo bobo or pare kasi ayaw niyo na, we're not like other couples, ganyan. Ay puta, pag yan ginawa sa akin ngayon, kakaltukan ko talaga. Tangina, anong tatawag mo sa akin, bro, dude? Ano ako? Ano, dapat hindi mo na lang ako ginawa. May magtropa na lang tayo. Ngayon, nakukuha mo yung premium perk sa akin, tapos itatawag mo sa akin, pangit. Dahil quirky tayo. Ayoko nun. So, hindi ganun. For me din, bukod sa personal, for some reason, ayoko ng, like, gusto ko one syllable lang. As in, babe, Bob. Ang dami kong kaibigan na ang tawagan ay Bob. Well, cute naman yung Bob. Parang Bob short for Boboy. Then, Bobly. Bobly ata. Ewan ko, Bob. Cute na yung Bob eh. Kasi para siyang, Bob. Right? Okay. Pero hindi ko gagamitin yung Bob. Pero ganun, yung mga ano lang. Kasi, ewan ko, parang nahahabaan ako sa dalawang syllables. Na-try ko na siya before. Feeling ko ang haba kapag tinatawag ko, baby, ang haba! That's 2 syllables. I should call you one lang. Like, parang, ang favorite kong endearment, love eh. Hello, nakakamiss. Sana matawag na akong love ulit. Pero, alam niyo yung love kasi, ano siya, para siya sa akin, may levels sa endearments. Yes? Kasi ewan ko, hindi lang naman dapat isa. Hindi naman limited lang sa isa ang endearment. Dapat, okay? So, parang on a normal day, ang tawag ko, babe, babe, gay, babe, ganyan. Tapos kapag maglalambing na nagiging love, iba yung love. Like kapag natatawag akong love, parang ako nag-glitch na, wow, yeah, yeah. Yes po, love. Ano po yung love? Ano pong gusto po natin? Love? Pakasal po tayo? Ayan. Okay, ito, siguro exception ko sa dalawang syllables yung, okay, exception ko sa dalawang syllables yung mahal. May something sa mahal. May something endearing and sincere na matawag na mahal. Tas yung malumanay, mahal, tangina. Yung mahal at love, I believe hindi sila dapat nilalabas palagi. Kumbaga para silang bala na ilalabas mo sa most special moments nyo. Yes. Pero yon, yung baby talaga, maybe I'll come around it in the future kung yun yung maging tawagan namin ng future partner ko. Baby, takinang haba talaga. Dalawang syllables lang yun. Ang hirap din niya kapag ayoko. Bakit ako, ayoko. Ay, hindi na ako pupunta doon. But anyway, yun na yung mga topics for today. Kung gusto niyo akong tawaging love, PM niyo lang ako. joke lang, hindi. Hindi, wag niyo ako i-PM. Thank you so much for listening to this episode. Sorry na late tayo ng upload, but here I am, right? Right? Sana manood kayo ng Cinemalaya. Supportahan niyo yung Status Rejected. And thank you so much. Really, thank you sa kind words. Thank you for showing up. Super na-appreciate ko. I guess hindi ko lang talaga ina-expect na my existence would mean this much to people. I'm so lucky. I'm so lucky to have this and everyone. So thank you. Thank you guys. Well, siguro ang question ko for this episode is, ano ang favorite nyong endearment? Yes? Yes, okay. Thank you sa pakikinig. Itag nyo kami sa aming social, sa mga reactions nyo, stories nyo, at Kwarto ni Yani on IG and TikTok. I-follow nyo na rin kami dito sa YouTube and sa Spotify. Nalalabas kami ng new episode. Well, ideally, every Thursday, 9 p.m. and every Sunday, 8:30 a.m. At i-follow nyo na rin ako at Yani Hatisu sa lahat ng social media platforms. And mag-join kayo sa FB community natin, Yani's Roommates. In-encourage ko kayo mag-post, guys. Kahit na connected sa podcast kasi masaya magbasa, masaya mag-interact. Ay gusto ko talagang buuin yung community natin doon. So, yun lang naman. Thank you. Bye-bye. See you soonest. Bye.